Laking Maynila ka ba o kahit sa mga karatig lugar nito? Akala mo siguro just o basta-basta lang ang syudad nating ito kaya pwede nang isnabin? Pero bakit ganito yung suot ko? Parang hindi bagay. Sa buhol-buhol kasi traffic sa ilalim ng napakatinding init ng panahon. Sino ba naman ang magtsatsagang libutin ito para mamasyal? Pero ang totoo, tila isang malaking treasure hunting ground pala ang Maynila. Excuse me. Nasa kaya At naghihintay lang muling madiskubre ang mga natatago pa nitong yaman. Ito ay pinangalan kay Queen Isabel II dahil siya ang reyna ng Espanya noon. Di nga ba't minsan na itong tinawag na Perla del Oriente o Perlas ng Silangan dahil sa ganda, yaman at kahalagahan nito sa kasaysayan. Pinansagan ding Venice of the Orient ang Maynila dahil sa mababang level ng kalupaan nito. Nakilala rin ang Maynila bilang Rome of the East dahil naman sa dami ng simbahan na nagkalat sa syudad. At itinuring ding Paris of Asia dahil sa magagarang gusali at istruktura nito. Pero kahit sabihin pang nagalugad na ang Maynila, tiyak na may bagong matutuklasan sa bawat paghakbang sa lungsod na ito na may 6 na distrito. Dahil minsan na rin idineklarang open city ang Maynila noong panahon ng digmaan, talaga bang wala na itong itinatago? Mga ka-wonder, gala tayo at tuklasin ang ilang pang trivia in Manila. Tumawid sa engranding kasaysayan ng Jones Bridge sa Binondo at alamin ang kwento ng 4 na higanting rebulto sa paanan nito. Kilalanin si Queen Isabella II ng Espanya. At kung bakit tila nagre-reyna pa rin ito sa kanyang trono sa walled city of Intramuros. Gwardyado pa rin ng matulis at bakal na bakod ang kanyang rebulto dahil tumataginting daw ang presyo. Yari po siya sa bronze. At kung mapagawi naman sa pambansang museo, tiyak na di makaliligtas sa paningin ang isang higanting bato. Ayun nga! Sukatin natin kung ganong kalaki yung bato na to. Wow! At mag-food trip by the river, Ilog Pasig Yarn? I wonder, may matutuklasan pa ba tayong mga trivia in Manila? Mga ka-wonder, siguradong napadaan na rin kayo sa tulay na ito sa Binondo. Ang Jones Bridge. Pinangalan ito kay William Atkinson Jones, ang kongresistang Amerikano na may akda ng 1916 Jones Law o ang Philippine Autonomy Act of 1916 na siya nabigay sa mga Pilipino ng mas malawak na kapangyarihang mamahala sa sariling bansa. Sa bagong kumpuning tulay, bukod sa magagarang poste ng ilaw, ang agaw pansin, ang 4 na naglalakihang rebulto na tila tumatanod sa paanan ng tulay. Nang bombahin ng mga Hapon ng Maynila at nasira ang Jones Bridge, tila nalibing na rin sa limot ang mga rebultong saksi sa kasaysayan, ang La Madres Filipina. I wonder, nasira bang lahat ang mga rebulto? Saan napunta ang mga ito? Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, ang rebultong La Madres Filipina, mga imahe ng isang ina, simbolo raw ng demokrasya, katarungan, pagpapasalamat at progreso. Sa kasamang palad ng bombahin ang Jones Bridge, isa sa mga rebulto ang nadurog ng digmaan. Habang napadpad sa iba't ibang sulok ng Maynila, ang 3 nakaligtas. Ang isa ay binigyan ng espesyal na pwesto sa luneta. Habang ang 2 sa mga rebulto,
inilagak naman sa entrada ng gusali ng Court of Appeals. June 1998, nagsimula ako sa court. Nandyan na po yung statwa. Post-war, alam po namin, naghiwa-hiwalay po siya. Yung isa po dati nasa Doneta. Yung dalawa po, wala po kaming exact na date kung kailan po talaga na-transfer dito. Kaya noong 2019, nang inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Maynila na ibabalik nila ang dating ganda at rangya ng Jones Bridge, kasama siyempre sa magbabalik tulay ang La Madres, Pilipina. Habang binawi naman ang isa pa na itinindig sa Rizal Park. Pero, hep, tila may mabigat na problema sa pagbawi ng dalawa pang rebulto na nasa gusali ng Court of Appeals. Nang suriin kasing mabuti ang mga rebulto, hindi na raw pwedeng ilipat ang mga ito. Nag 3D scan po sila. Yung pundasyon po niya, yung pedestal, mas delikado po pag tinransfer pa. Maapektuhan po yung structural integrity ng building namin. I wonder, paano na yan? Hindi na matutuloy ang pinakahihintay na reunion sa tulay? Ang naisip na solusyon para muling maitulay ang nakaraan sa kasalukuyan, gawan na rin ng replika ang dalawa pang rebultong di na matitinag sa kinalalagyan nito sa Court of Appeals. Sa 4 na mga rebulto ay isa lamang ang naibalik na orihinal dito sa tulay na ito. At iyon ay yung La Madre ng Gratitude na dating nasa Rizal Park. Kaya ngayon, present ang lahat ang La Madres Filipina sa Jones Bridge. Replika man o orihinal, ang mga rebultong ito ay simbolo ng makasaysayang lungsod ng Maynila. Magandang hakbang ito sa pagbubuhay na tinatawag nating heritage sa ating lugar.